Linggo po ito ng buwan po ng January. Amen? Tunay nga na ang Diyos po ay lagi pong gumagawa ng himala sa mga buhay po natin. At hindi lamang po yun. Ang Diyos po ay lagi pong nagbibigay ng kalakasan at higit sa lahat. Nagbibigay po sa atin ng kagalingan kung tayo po ay nakakaranas ng mga sakit at karamdaman sa ating mga katawan at sa ating mga buhay. Amen? Ayun po ay patutunayan po ng Diyos kung gaano po siya kabuti sa mga buhay po natin. At patutunayan po ng Diyos kung gaano po siya makapangyarihan sa atin, lalo po sa mga naniniwala, nananampalataya, at talagang buo ang pananampalataya nila sa paghingi nila ng kagalingan sa mga sakit at karamdaman po na tinatanggal po nila sa kanilang katawan. Patutunayan paminsan ng Diyos na siya po ay Diyos ng manggagamot. Amen? Sino po yung naniniwala na ang Diyos po ay Diyos ng manggagamot ng lahat ng taong may sakit at may karamdaman? Kaya nga po, tatalakayin po natin ang ginawa po ng Panginoong Jesucristo nung siya po'y nabubuhay pa po dito sa mundo pong ito na talaga naman pong marami po siyang pinagaling. Amen? Kaya nga, kung mababasa niyo po ang Mateo, ang Marcos and Lucas, at ang dyan ay nagpapatungkol po ang mga ginawa ng Panginoong Jesucristo dito po sa mga alagad pong ito na nagsulat at nagpatotoo ng Panginoong Jesucristo po ay marami pong pinagaling nung po siya ay naririto po sa mundo pong ito. At kaya gusto nga pong ipaabot po ito ngayon ng ating Panginoong Diyos ay gusto po niya ng lahat po ng mga sakit at may mga karamdaman sa buong mundo ay muli pong maniwala na ang Diyos po ang tunay na manggagamot ng tao. Hello! Kung meron pong doktor na nagpapagaling ng mga sakit at karamdaman sa tao, masigit pong pinapaabot ngayon ng Diyos na siya po'y Diyos ng manggagamot. Kaya nga po, gusto ng Diyos na may balik ng tao ang paniniwala, ang pananampalataya sa Diyos na buhay. Lalo po sa panahon po natin ngayon. Amen? Gusto po ng Panginoong Diyos na ang lahat po ng mga tao na mayroong karamdaman at may mga sakit at may mga cancer at lahat po ng mga tao na tinambihan na po ng doktor at inalis na po sa mga ospital, nais po ng Diyos na minsan pa na sila po'y maniwala na mayroon pong Diyos na nagpapagaling na may mga ng sakit at may karamdaman. Hello! Kaya unahin po natin talakayin yung ginawa po ng Panginoon Jesucristo dito po sa Mateo chapter 15 verse 29 hanggang 31. Sabi po dito, marami pinagaling ang Panginoong Jesus. At sabi po dito sa Mateo chapter 15 verse 29, pag-alis doon, naglakad si Jesus tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo roon. Sabi po sa verse 30, nagdatingan naman ang napakaraming tao may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi, at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. At sabi dito sa verse 31, kaya namangha ang mga tao na makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakalakad ang mga pilay, at nakakita na ang mga bulag. Kaya pinuri nila ang Diyos ng Israel. Kaya ganito po yung gagawin po ng Diyos. Listen, doon sa mga tao. Doon sa mga tao na may kapansanan pong pilay, may kapansanan bulag, lumpo, at pipi, at may maraming mga sakit. Kung maniniwala at mananampalataya po ang mga ganitong karamdaman, tunay nga na po, hindi po sila ipapahiya ng Diyos at pagagalingin po silang lahat. Kaya, dapat po lahat po ng mga may sakit at may karamdaman ay tunay nga po magtiwala po sa Diyos na buhay. Sapagkat sa bawat pagtitiwala at pagbibigay ng pananampalataya at talagang may pakita ng tao ng kanyang mataas na pananalig sa Diyos, ay hindi po siya mapapahiya. Kaya nga po, nung ang Panginoon Jesucristo po ay naroon po sa lugar po ng Galilea, doon po sa lawa, at umakyat po siya sa bundok at naupo po, ay nagdatingan po yung maraming tao. Ang mga tao po ito ay
at may karamdaman. At hindi lamang po yun. Pumunta po yung mga pilay po roon. Pumunta po yung mga bulag po doon. Pumunta po yung mga lumpo po roon. At pumunta po yung mga pipi po doon. At marami pang may mga sakit at may karamdaman. At dahil sila po'y pumunta po roon sa kinaroroonan po ng Panginoong Jesucristo at naniwala na sila po'y mapapagaling sa pamamagitan ng pananampalataya po nila, sila pong lahat ay pinagaling. Kaya nga po yung pilay ay lumakad, yung lumpo po ay tumakbo, yung bulag po ay nakakita, at yung pipi po ay nakapagsalita. At lahat po ng may mga sakit at may mga karamdaman po ay pinagaling po ng Diyos na buhay sa pamamagitan po ng buhay po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ano po yung pinapaabot po ng Panginoon sa mga buhay po natin ngayon? Kaya, pinapaabot po niya na lahat po ng naniniwala at maniniwala po sa Kanya. Lalo na po doon sa may sakit at may mga karamdaman. Kung maniniwala po tayo ng 100%, na ang Diyos po talaga ang siya pong tunay, nagpapagaling at nagpapagaling ng mga may karamdaman at may mga sakit. Totoo po na yung naniwala po ito, na tao pong ito ay tunay na makakaranas po ng kagalingan sa kanyang katauhan. Hello! Pumunta po tayo dito sa Mateo chapter 14 verse 35 hanggang 36. Sabi po dito, si Jesus ay nakilala ng mga taga-roon at agad nilang ipinamalita ang kanyang pagdating. Kaya dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupain iyon. Kaya, nung nabalitaan ng mga tao roon na ang Panginoong Jesucristo po ay sinamahan po ng Diyos na buhay, at yung mga pilay, yung mga bulag, yung mga lumpo, at yung mga pipi, ay talaga naman pong pinagaling po ng Diyos. At yung mga marami sakit, ay lalo pong dumaksa po yung tao. Sabi ko, lalo pong dumaksa yung mga tao. At pinagkaguluhan po yung Panginoong Jesucristo. Bakit? Gumawa nga po ng himala po ang Panginoong Jesucristo nung siya po ay nabubuhay po sa ibabaw ng mundo. Sabi po dito sa 36, sa Mateo chapter 14 verse 36, hiniling niya kay Jesus na maawakan man lamang na mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng gumawa nito ay nagsigaling. Tingnan niyo gaano sinamahan ng Diyos na buhay ang ating Panginoong Jesucristo nung siya po'y nabubuhay. Kahit po yung mga may sakit at may karamdaman, kahit yung kanyang laylayan lamang ay mahawakan, sila po'y gumagaling. Hello! Dahil sa kanilang pong paniniwala. Dahil po saan? Sa kanila pong pananalig. Kanino po? Sa Diyos na buhay. Kaya lahat po na may mga sakit at may mga karamdaman, kung tayo po ay totoong maniniwala na pagagalingin po tayo ng Diyos, hindi po tayo mapapahiya. Hello! Kaya kayo mga narito, malaya po tayo na dalhin ang mga may sakit at may makaramdaman sa ating mga kamag-anak at sa ating mga pamilya. Ilapit po natin sila sa Diyos. Huwag po natin unahin na ilapit po sila sa doktor. Ilapit po natin sila sa Diyos. Hello! Tulad po nung patotoo po ng ating kapatid po rito. Hello! Naniwala po yung buong pamilya na mapapagaling ng Diyos na buhay. Yung bata. At hindi nga po sila agad-agad nag-declare na yung bata ay kahit sa ganung kalagayan ay dalhin sa ospital, dalhin sa doktor. At tinawag nga po nila yung isa po nating kapatid. At ano po yung ginawa ng kapatid po natin? Tumawag po kay pastor. At dahil naniwala po yung nanay, sabi ko nung nandun sa nanay, isa lang po itatanong ko sa inyo, naniniwala po ba kayo na pagalingin ng Panginoong Diyos ang inyong anak? At nagsalita nga po yung nanay, opo, naniniwala ako. Kaya nung sinabi ko ng nanay ko, wala na po tayong pag-usapan, ipag-pray na po natin ang inyong anak. At yun nga po, pagkatapos po ng pray, ano po yung ginawa po ng Diyos na buhay doon po sa bata? Pinagaling po siya ng Diyos. Hello! Amen. Dahil sa pananalig, dahil sa paniniwala, hindi po napahiya at hindi po pinahiya ng Diyos yung magulang at yung mga nakapaligid po dito. Kaya nga po, isa lang po yung gusto po na mangyari po ng Diyos ngayon.
na tayo pong mga tao ay lagi pong maniwala. Laging manampalataya sa ating Diyos na buhay. Sabi po dito sa Marcos 1:32 and 34, sabi po dito, pagsabi ng gabi, paglubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasabihan ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit. Ano man ang kanilang karamdaman, pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Kaya hindi lamang po raw karamdaman, cancer, sakit ang kayang gawin ng Diyos, kundi kaya niyang itaboy, paalisin yung mga demonyo na sumasanib sa katawan ng tao. Hello! Kaya kung naniniwala na napalataya po yung tao, lalo-lalo na doon sa mga pamilya nila o kamag-anak o anak nila o magulang nila na talagang sinapian po ng demonyo, kung naniniwala po sila na may Diyos na buhay, ilapit po nila ito sa Diyos. Para yung tao po na inahalian at sinasapian ng demonyo ay lumayas po yung demonyo. Kaya nga po, hindi lamang po sa pagdilat ng mata ng mga bulag ang ginawa po ng Panginoon Kristo. Hindi lamang po sa pagsasalita ng mga pipi. Hindi lamang po sa paglalakad ng mga kulay. At di ba kasakit, kundi nagpalayas din po. Ano ibig po sabihin nito? Ng mga talata pong ito. Ibig sabihin ng gusto po ng Diyos, ang lahat po ng tao na may karamdaman at may sakit at tinalian po ng demonyo ay lumaya at gumaling sa panahon pong ito. Hello! Amen. Ito pa yung gusto pong ipaabot po ngayon ng Diyos sa kanyang mensahe po ito. Na gusto po ng Diyos na lahat po ng mga tao na may karamdaman ay lumaya po sa sakit at karamdaman. Yung mga pilay gusto niya nga pong lumaya sa kalagayan po ng ganitong uri ng pagkagapos po ng karamdaman. Maging ang mga bulag, gusto niya makakita. Eh paano, pastor? Yung pa po yun. Kapanahunan po ng Panginoon Kristo. Mangyayari po ba yun sa panahon po natin? Amen! Amen. Kung totoo o 100% ang iyong paniniwala at pananampalataya. Kaya nga, hindi gagawin ng Panginoong Kristo na pagalingin po yung bata. Yung patotoo po ngayon dito, hindi niya po pagagalingin yun kung siya po ay hindi po totoong Diyos. Hello! Kaya nga po, pinapaabot po ito ngayon sa atin na gusto po talaga ng Diyos ng lahat po ng tao na may mga sakit at may karamdaman ay gumaling po at lumaya. Lalo na po ngayon, mahal po ang mga gamot, mahal po ang pagpapacheck up sa doktor. Kaya, alam na alam po ng Diyos ang kalagayan po ng tao. Kaya gusto po ng Diyos na lumaya ang mga may sakit at may karamdaman po sa panahon pong ito. Kaya nag-o-offer po ang Lord. Sabi ko, nag-o-offer po ang Diyos sa lahat ng tao na may sakit at may karamdaman na lumapit sa Diyos. At pag 100% na lumapit ka at may karamdaman ka, 100% ka rin yung pagagalingin. Hello! Amen. Ang kailangan mo lang, maniwala. At yung paniniwala mo, walang bayad. Kailangan mo lang manampalataya. At yung pananampalataya mo, ay wala rin bayad. Hello! Kaya mas magandang lumapit po sa Diyos. Dahil ang Diyos po ay hindi po naniningil. Hello! Amen. Libre po ang kanyang pagkapagaling sa lahat ng tao na maniniwala at mananampalataya po sa Kanya. Yan po yung pinakamagandang offer ng Diyos na buhay sa tao na sasampalataya at maniniwala po sa Kanya. Ang tanong ay, bakit gumagaling ang lahat ng may sakit na lumalapit sa Panginoong Hesus? Dahil po saan? Sa kanila pong pananampalataya. At dahil po sa kanilang 100% na paniniwala na sila po ay gagaling. Eh, ganun din po tayo. Ganun din po yun doon sa mga tao na may mga sakit at karamdaman. Kung 100% po sila na maniniwala na pagagalingin po ng Diyos, lahat po ng mawawasap niyo po sa salita po ng Diyos na about po healing ay mangyayari po sa mga buhay po na may mga sakit at may nakaramdaman. Kaya nga po,
Sabi po dito sa Mateo chapter 15 verse 27 and 28, kung babasahin niyo po ito, yung pananalig po ng isang Kananea, sino po nakabasa po nito? Ito pong Kananea pong ito ay lumapit po sa Panginoon. At talagang hiningi niya sa paanan po ng Panginoong Jesus na pagalingin po yung kanyang anak. Pero dahil ang mandato po ng Panginoon Kristo ay para lamang po doon sa lipi at lahi ni Jacob, ay ang ginawa po ng Panginoon Kristo ay sinubukan po siya. At ang sabi nga po dito sa Mateo chapter 15 verse 27 and 28, sabi po ng Kananea na babae, sabi po dito, totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong na lalaglag sa habag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyayari ang hinihiling mo. At noon din ay gumaling ang kanyang anak. Tingnan niyo, sa bawat paglapit po natin sa Diyos na mayroong pananampalataya at pananalig, tunay nga hindi po tayo bibiguin ng Diyos. Sabi ko, hindi po tayo bibiguin ng Diyos. Katulad ng ginawa po nung nanay kagabi na lumapit po sa atin at naniwala siya sa pamamagitan ng prayer ay gagaling yung kanyang anak. Hindi nga po siya binigo. Then yung bata po ay kung talaga titingin ka sa kalagayan at wala ka sa Lord, ay dadalhin mo po talaga sa ospital. Dahil nakainom nga po ng maraming gatas at naubos nga po yung bote. At dahil nga po sa kalagayan po ng bata, ay halos hindi nga po makahinga. At nangitim na nga po yung bata. Ang sabi nga po sa akin nung kapatid na nagpatotoo kanina, nung dumating po siya, maitim na po yung bata. Pati yung labi. Kaya ang ginawa niya po doon sa abot ng kanyang mga kaya ay ginawa niya po yung first aid. At pagkatapos nga po magawa po yung first aid na nalalaman po niya, ay doon na po tumawag sa akin para ipanalangin po yung bata. At yun nga po ang ginawa po ng Diyos. Naghimala po doon sa buhay po ng bata. At naniwala po yung magulang, naniwala po yung tatay ng magulang na nag-pray. Pati yung kapatid na pastor ay naniwala po sila na talaga po ang Diyos po ay totoo. Hello! Amen. Kaya nga po, pinapatunayan po ng Diyos na talaga po pag ang tao ay naniwala na napalataya po sa Diyos, ay hindi po mabibigo. Kaya ganun din po yung nangyari po dito sa babaeng taga-Kananea nung lumapit po siya sa Diyos. Sabi niya, totoo Panginoon, ngunit ang mga asuman po ay kumakain ng mumong na lalaglag sa habag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. Anong ibig sabihin po? Lahat po ng tao ay may karapatan pong kaawaan ng Diyos kung ito po ay talaga pong humihingi at naniniwala at nananampalataya na mangyayari yung hinihingi ng tao sa Diyos. Kaya ganun din po tayo. Kung maniniwala po tayo na yung may mga sakit at may karamdaman po sa pamilya natin, pag sila po inailapit po natin sila sa Diyos, maniwala po tayo 100% na pagagalingin po sila ng Diyos. Tulad din po nung nangyari po doon sa babaeng dinudugo ng 12 taon. Sino po nakabasa po nito dito sa Lucas chapter 5, verse 25 hanggang 33. Ito pong babae pong ito ay napuntahan na po ang lahat po ng doktor nung kapanahunan po niya. Ay siya nga po ay may kaya sa buhay. At dahil may kaya po sa buhay, nagpa-doktor nga po siya, nagpa-check up. At pumunta sa iba't ibang doktor, pero hindi po tumigil yung kanyang pagdudugo at hindi po ito nalunasan ng medisina. Hello. At nung nabalitaan niya na mayroong isang tao na sinasamahan ng Diyos, isa lang po yung naging pasya niya. Ang sabi niya, mahawakan ko lamang yung laylayan ng gamit ng taong ito, ako'y gagaling.
At yun nga, nang dumaan ang Panginoong Jesucristo sa lugar po nila, yun nga po yung kanyang ginawa. Kahit maraming tao, nagsumiksik po siya. Kahit mahirap na lumapit sa Panginoon, hindi niya tinignan yun. Hindi. Tumingin siya sa gagawin ng Diyos sa buhay po niya. At dahil nakita po yun ng Diyos, yung puso niya, yung paniniwala po niya. Yung siya nga po ay narorona sa likod ng Panginoon Jesucristo at abot kamay niya na yung laylayan ng Panginoong Jesus. At nung kanya pong nahawakan yung laylayan, yung pagdurugo po ay tumigil po sa kanyang katauhan. Hello! Kaya nga po, maliwanag ang pananampalataya at paniniwala po ay kailangan po na mayroon ng isang tao bago po siya lumapit sa Diyos. Hindi ka mapapagaling ng Panginoong Diyos kung wala yung paniniwala, kung wala po yung pananampalataya. Kaya kailangan pagsamahin po natin po yun. At pag meron po tayong sinisiran may mga sakit at may karamdaman, listen, mga brother and sister, kailangan kausapin muna natin sila ng tapatan at totoo na kailangan bago po sila ipag-pray o lumapit sa Diyos, kailangan 100% yung kanilang paniniwala. Hindi 50-50, kailangan 100%. Kaya yun po yung sinasabi ko sa mga kapatiran na pag meron kayong gustong ipag-pray na may sakit ka, kausapin muna sila na kailangan hindi sila napipilitan o nakumbinsi lamang po natin sila na ipag-pray po sila. Kailangan sila po mismo may mga sakit at may karamdaman. Talagang nagpasya na sa paglapit po nila ay talagang gagaling at pagagalingin po sila ng Diyos. At katulad na ng nangyari doon sa bata po na pinagaling po ng Diyos. Kaya the same lang, kung paano pinagaling ng Panginoong Jesucristo yung anak ng babaeng Kaninea at yung babaeng inagasan ng 12 taon na dinudugo. The same lang ang ginawa po nila. Naniwala na ng palataya. Ganun din po doon sa nanay na yung anak niya ay nag-aagaw buhay. Kaya nga po, ganun din po yung ginawa po ni Jairo. Sino po nakabasa? Doon sa ginawa po ni Jairo. Yung anak po ni Jairo ay nung lumapit po siya sa Panginoong Jesus ay naghihingalo na po. At dahil nga po sa dami po ng tao, ay hindi agad po nakapunta ang Panginoong Jesus sa bahay ni Jairo. Dahil nga sa kalagayan, ay inabot po ng kamatayan yung bata, yung anak po ni Jairo. Pero ano sabi po ng Panginoon sa Kristo kay Jairo? Huwag kang mangamba, manalig ka lang. At mangyayari ang iyong minimiti. At ibibigay ng Diyos ang iyong request. At basahin nga po natin ito sa Lucas chapter 5 verse 36. Sabi po dito, ngunit nang marinig ito ni Jesus, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Yan po yung sinabi po niya kay Jairo. Ano po yung nangyari? Nang maniwala po at manampalataya po si Jairo sa sinabi po ng Panginoon. Narito po siya sa Lucas chapter 5 verse 42. Sabi din po dito, noon din ay bumangon ang bata at lumakad at labis na banghang lahat. Kaya nung pumunta po sa bahay at naroon na po ang Panginoon Kristo, sabi po niya doon sa mga naroon, umalis kayo at ang bata ay natutulog lamang. Pinagtawanan po ang Panginoong Jesus. Dahil alam po ng lahat po doon na naroon, yung bata po ay nawala na po ng hininga ng buhay. At dahil si Jairo po ay naniwala at ang napalatayan sa bayanan po ni Jairo, ibinangon po ng Panginoong Diyos yung bata. At amanghanga po ang lahat. Dahil sa nakita po nilang himala. Kaya nga po, mapalad po ang tao na talaga pong naniniwala po sa Diyos. Kaya nga pong gagawin lamang po natin para po lumaya yung mga kamag-anak po natin na may mga sakit at may mga karamdaman. Tayo po mismo na mga naniniwala po kay Kristo ay kailangan pong mag-share ng mga kamangamang bagay
na ginawa po ng Panginoong Jesus at ng Panginoong Diyos. Tulad po ngayon, yung mensahe po ngayon, kailangan ibalita po natin sa lahat po ng mga kaibigan po natin, ng mga kakilala po natin, na talagang meron pong Diyos na nagpapagaling na may mga sakit at may mga karamdaman. Hello! Amen. Dapat po, sinisigaw po natin. Katulad po ngayon, inihahayag po ng Diyos yung salita pong ito. Na ang Diyos po ay marami pong pinagaling. Amen. Marami pong pinalaya sa sakit at karamdaman. Maging ang mga bulag, maging ang mga pilay, ay pinagaling. At pinagaling rin po ng Panginoon Kristo ang isang pangalati ko. Dito po siya makabasa sa Marcos chapter 2, verse 5. Sabi po dito, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. At sabi po dito sa Marcos 2:11, 12, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko. Habang nakatingin ang lahat, kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ng naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailanmay hindi po kami nakakita ng ganito. Hello! Kaya gusto po ng Diyos na gumawa siya ulit ng isang kamangamanghang bagay sa panahon po natin, sa kapanahunan po natin ito. Paano? Sa pamamagitan po ng mga buhay po natin. Hello! Kaya gusto po ng Diyos na ang mga may sakit at may karamdaman po ay lumaya ngayon sa panahon po ngayon. Dahil alam po ng Diyos na hirap na po yung may mga may sakit at may karamdaman. Hindi lamang po yun. Nahihirapan na rin po yung kanilang mga pamilya. Dahil hindi po biro magkasakit po ngayon. Mahal po ang gamot. Mahal po ang bayad po sa mga ospital. Hello! Amen. Kaya gusto ng Diyos na lahat po na may sakit at may karamdaman ay lumapit muli sa Kanya. Sabi ko muli, lumapit po sa Kanya. Dahil naaawa po ang Diyos sa kalagayan po ng tao. Lalo po doon sa mga dukha. Doon sa mga may sakit at may karamdamang na dukha na walang kakayahang bumili ng mga gamot. Walang kakayahang magpa-check up sa doktor at pumunta sa mga ospital. Hello! Kaya gusto ng Diyos ngayon sa panahon po ito na lahat po na may mga sakit at may karamdaman ay lumaya po at gumaling. Hello! Kaya sa pamamagitan po ng mga buhay po ng mga anak po niya, kailangan po tayo kung maging matapang. Magbigay ng mensahe sa lahat ng tao, lalo po doon sa may mga sakit at may karamdaman. Dalhin po natin sila sa Diyos para po sila'y gumaling sa mga sakit at sa kanilang mga karamdaman. Tayo po yung susi para yung may mga sakit at may karamdaman ay mailapit po sa Diyos. Hello! Amen. This is the time na tayo po'y kumilos, lumapit, hanapin yung may mga sakit at may karamdaman para yung may mga sakit pong ito ay pagalingin po ng Diyos sa pamamagitan po ng mga panalangin po natin. Hello! Amen. Kaya, gawin po natin yung pinaabot at pinagagawa po ng Diyos sa mga buhay po natin. Tayo po mga nakakilala po sa Diyos. Hello! Amen. Kaya tinan nyo, nung kapanahonan ng Panginoong Jesus, marami na pong may mga sakit at may karamdaman. Ganun din po sa kapanahonan po natin. Marami na pong may mga sakit at may karamdaman. Kailangan po nila ang Diyos sa panahon pong ito. Hello! Kaya tayo po yung susi. Dahil kaya po tayo hinirang at pinili po ng Diyos para sa kalagayan po ito. Hindi lamang po mangaral ng salita po ng Diyos, kundi talaga po yung may mga sakit at may karamdaman, madala rin po natin sila sa Diyos. Tingnan niyo si Bartolome, ay isang bulag, nung nabalitaan niya ang Panginoon Kristo ay nagpapagaling at nagpapadilat ng mga mata. Kaya si Bartolome, nung narinig niya na dumaraan ang Panginoon Kristo, siya po'y sumigaw. Hindi na iya sa karamihan. Nasabi niya, dito po sa Marcos chapter 10, verse 49 42, sabi po dito, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito at tinawag na nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, ipinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. At sabi po dito sa verse 51, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro,
gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din ay nakakita siya muli at sumunod kay Jesus. Inyo? Dahil sa determinado, si Bartolome na makadilat at magkaroon ng mata, ay di po siya napahiya. Talagang nagpapansin po si Bartolome. Kaya tayo po mga tao, kung magpapansin po tayo sa Diyos, hindi po tayo niya ipahihiya. Sa bawat pagtawag natin, sa bawat paghingi po natin sa Diyos, lalo-lalo na kung gusto po natin humingi ng kagalingan, ibibigay po ito ng Diyos sa buhay po natin. Kaya mga po, mapalad po ngayon yung may mga sakit. Sabi ko, mapalad po yung may may sakit. Amen. Lalo na kung lalapit po sila sa Diyos, sabagat hindi po sila mapapahiya. Kaya sabi ka rin po dito, kailangan po tayo po na sumasampalataya sa Diyos ay lalo pa pong maniwala sa Diyos. Hello? Amen. Kasi gusto ng Diyos, kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, ay magawa rin po natin. Kaya nga, ang tanong, magagawa ba natin o mangyayari ba sa atin ang lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Yes! Mangyayari po sa atin. Yung mga miracle na ginawa po ng Panginoong Jesucristo noon, hanggang sa kapanahunan po natin ngayon. Biblical po siya na kung tayo po ay magiging holy at banal at talagang susunod po sa kalooban po ng Diyos, ay pangyayarihin ng Diyos sa ating mga buhay yung pinangyari niya sa kanyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Narito po siya sa John chapter 14 verse 12 and 14. Sabi dito, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagawa ng mga ginagawa ko. Hello, maliwanag po. Amen. Nasabi ko kanina, magagawa ba natin o mangyayari pa sa atin ang lahat ng ginawa ng Panginoong Jesucristo? Ito na po yung sabi po ng Panginoong Jesucristo, ito po yung sagot po niya. Ang nagsasalita po dito, hindi po ako. Ito pong talata po ito sa John chapter 14 verse 12 na sinabi po mismo ng Panginoong Jesus. Sabi po niya sa mga alagad at sa mga apostol, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa. Hello! Amen. Kaya lahat po tayong gano'n dito. Kung maniniwala at mananalig sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng mga buhay po natin, yung mga pipi, sa pamamagitan ng buhay po natin ay makakapagsalita. Sa pamamagitan po ng buhay po natin, yung mga bulas ay magkakaroon po ng mata. Hello! Sa pamamagitan po ng buhay po natin, yung mga dumpo at mga pilay ay lalakad. Hello! Sa pamamagitan po ng mga buhay po natin, yung mga may sakit at may karamdaman ay gagaling at lalaya. Hello! Amen. Maliwanag po yung sinabi po dito ng Panginoong Jesus. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa. Kaysa dito sapagkat babalik na ako sa Ama. At sabi po dito sa verse 13, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatian ng Ama sa pamamagitan ng Anak. At sabi sa verse 14, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ang aking gagawin. Hello! Amen. Kaya malaya po tayong gumawa ng mga miracles sa pamamagitan po ng pamumuhay na may kabanalan. Ang mga gawa lamang po nito, yung banal na tao, yung matuwid na tao, yung pamumuhay po ay talagang ibinigay po sa Diyos. Kaya minsan, yung mga Kristiyano, kung bakit, yung mga pinagpapay po nila, hindi po gumagaling. Dahil, bakit po? Hindi lang po kulang yung kanilang pananampalataya. Hindi lang po kulang yung kanilang paniniwala, kundi yung kanilang pong buhay ay hindi po naging kalugod-lugod sa Diyos na buhay. Pero sabi po dito, pagkatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagawa ng mga ginagawa ko. Ibig sabihin, kung ano yung naging buhay ng Panginoon Kristo at pag nilakara mo yung buhay ng Panginoon Kristo, yung kaya yung ginagawa raw ay magagawa mo. Hello! Kung living like Jesus ka, mula Lunes hanggang Linggo, yung ginagawa ng Panginoon Kristo ay mapapangyari at magagawa sa buhay mo. Hello! Amen. At mula January hanggang Disyembre, kung ang buhay mo holy, lahat ng pinagpapray mo raw na may mga sakit at may karamdaman ay tunay nga pong gagaling at lalaya.
sa kanilang mga karamdaman. Maliwanag po na magagawa po natin ang lahat po ng ginagawa po ng Panginoong Kristo. Pinapaabot na po ng Diyos, pinalilinaw na po ng Diyos ang ating mga isipan na tayo po ay merong anointing. Meron po tayong power. Hello! Kailangan gamitin po natin po ito sa panahon po natin ito, lalo na yung mga kababayan po natin. Ay hirap na hirap po sa mga sakit at karamdaman sa pamagitan po ng buhay po natin. Sila po ay gagaling. Hello! The same lang po, parehas lang po tayong mga tao. Ang gagawin lang po natin ay magpagamit ng buhay po sa Diyos. Kaya kung gusto po natin na magamit ang buhay po natin at magamit po ng Diyos yung buhay po natin, lumakad po tayo sa pagsunod po sa kalooban po ng Diyos. Ano po yun? Lakaran natin. Sundin natin yung mga utos po. Para yung naririnig yung mga verse at salita po ng Diyos ay mangyari po sa mga buhay po ninyo. Hello? Sino po yung gusto na yung pinagpapray niya po ay gumagaling? Sino po talaga yung gusto na yung pinagpapray niya po ay gumagaling? Dapat lahat po tayo. Dahil yan po yung mandato po natin bilang Kristiyano, bilang mga born again Christian. May kapangyarihan po tayo. At ibinigay ito sa atin ng Panginoong Diyos para maniwala ang mga tao na lahat ng mga Kristiyano at mga born again Christian ay talagang nagpapagaling at sinasamahan po ng Diyos. Yan po yung mandato po natin. Kaya nga po, sabi po dito, sa Mateo chapter 18 verse 18, tandaan ninyo, ano mga ipagbawal ninyo dito sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang ipaitulog ninyo dito sa lupa ay ipaitulog sa langit. Kaya, muli sinasabi po dito sa verse po ito, ng ating Panginoon Kristo na talaga po tayo po ay merong anointing of power. Hello! Amen. Meron tayong kapangyarihan na ipagbawal ang anuman dito sa lupa at ipagbabawal daw dito sa langit. May kapangyarihan po tayo ipagbawal ang mga nasa langit at nasa lupa. At pag tayo po ay holy at banal sa paningin ng Diyos, tunay nga na mapapangyari po natin ang lahat ng ginawa po ng Panginoon Kristo kung siya po'y nabubuhay sa mundo pong ito. Kaya nga po, sino po nakabasa po doon sa 72 na binigyan niya ng kapangyarihan na magpagaling at pagmensahe ng mabuting balita. At di ba pagpaling po nila, tuwan-tuwa po sila, amen? Na dahil bigyan po sila ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo na magpagaling na may mga sakit at may karamdaman ay nangyari nga po yung sa buhay po nila. At di ba tuwan-tuwa po sila nang bumalik? Kaya basahin po natin sa Lucas chapter 10 verse 17, sabi po dito, masayang-masaya bumalik ang 72. Iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Tingnan nyo, hindi lamang po sakit at karamdaman ang anointing po natin na ibinigay po ng Diyos sa atin, kundi maging ang mga demonyo at susunod po sa atin dahil po sa ating kabanalan at dahil po sa paggamit po natin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Hello! Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may kapangyarihan ka. Gamitin mo para maniwala ang pamilya mo ng Diyos ay sumasayo. Hello! Palakpakan po natin ng Diyos. Ngayon, tanong, bakit minsan yung mga pinagpapray po natin na may mga sakit at karamdaman, pagkatapos natin ipag-pray, paglipas ng mga araw, paglipas ng mga linggo, paglipas ng mga buwan, paglipas ng mga taon, ay bumabalik yung kanilang karamdaman. Bakit po? Ito po siya. Sabi po dito sa John chapter 5 verse 14, pagkatapos nito nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan ng, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Ito pong lalaki pong ito ay pinagaling po ng Panginoong Jesus. At nung nakita sila muli, sinabi nga po ng Panginoong Jesus na ngayon magaling ka na
At dahil magaling ka na, huwag ka na ulit pagkakasala. At dahil pag nagkasala ka, masakol pa riyan ang mangyayari sa iyo. Ibig sabihin, kung bakit po lahat ng mga pinagpipray po natin at lahat po ng mga pinagaling po ng Panginoong Diyos, bakit po bumabalik ang kanilang mga sakit at karamdaman dahil sila po ay bumabalik din po sa kasalanan. Maliwanag po yun. Na kaya pala yung mga pinagpipray po natin na pinagaling po ng Panginoong Diyos, paglipas ng araw at linggo at buwan at taon, bumalik yung kanilang sakit at karamdaman dahil bumalik rin po sila sa kasalanan. Kaya pinilin po ng Panginoong Yesus sa lalaki na huwag ka nang magkakasala para yung kagalingan na tinamo mo ay panghabang buhay na. At dahil sabi ng Panginoon Kristo, kung di mo gagawin yun, masahol pa ang mangyayari sa iyo pag bumalik ka sa kasalanan. Kaya lahat po ng mga pinagaling, listen, lahat po ng mga pinagaling sa prayer, lahat po ng mga pinagaling ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng paniniwala at pananampalataya, dapat ang lahat ng mga ito ay huwag nang bumalik sa kasalanan para yung kanilang kagalingan ay manatili po sa kanilang katauhan. Dahil kung hindi sila mananatili sa kabutihan at kabanalan at bumalik sila sa kasalanan, babalik din yung kanilang karamdaman. At mas higit pa yung sasapitin nilang kalagayan. Kaya nga po, pag tayo nag-pray, kailangan sa bawat pinag-pray po natin, lalo na doon sa mga may sakit at may karamdaman, kailangan meron pong repentance. Natatandaan ko yung isa pong na pinsan po ng kapatid po natin, hindi ko na po mabanggitin yung pangalan, taga Batangas po siya. At marami nga po siyang pinuntahan ng mga albularyo. Dahil sabi po ng albularyo ay kinukulang po siya. At wala nga pong makapagpagaling na albularyo po sa kanya. At noong na-encounter ko po nga po itong babaeng pong ito ay nag-pray po ko sa Lord. Nasabi ko, Lord, ano yung gagawin ko sa babae pong ito? Isa lang yung delete sa akin ng Lord na repentance. Yun lang po, counseling and repentance ang kailangan gawin dun sa babae. At yung nga po yung ginawa po namin sa kanya, nag-repentance lang po siya. At talagang isinuko yung buhay sa Diyos. At yung kalagayan po niya nga, hanggang ngayon, ay magaling na po siya. Sabi ko, pinagaling na po siya. Eh, saksi po yung ating pong kapatiran po dito. Na hanggang ngayon po yung babae pong ito ay magaling na. Kaya isa lang po yung paalala na huwag na pong siyang babalik sa dating buhay. Lalo na kung sa paggawa ng kasalanan. Sapagat sabi po dito sa Santiago chapter 5 verse 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo ay gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kaya nga, dahil sa matuwid po nating pamumuhay, tunay nga lahat po na may mga sakit at may karamdaman, pag tuwid pinag-pray po natin, tunay nga po sila ay pagagalingin. Ang tanong, gusto niyo po bang maranasan po yun? Hello, may tao po ba dito? Gusto niyo po bang maranasan po yun? Na lahat po ng pinag-pray kayo gumagaling. Amen. Isa lamang po yun. Kailangan, sabi dito, malaki ang nagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kaya kung gusto po natin na mangyari yung mga napapakinggan po natin na mga miracle, kailangan yung buhay raw po natin ay maging matuwid po sa harapan po ng Diyos. Kaya nga, dapat ang gawin po natin sa bawat araw ng buhay po natin ay lagi po tayo mag-search ng buhay, ng puso, upang sa ganon, yung mga mitiin po natin na lahat po ng pinag-pray po natin ay gumaling. At makaranas po tayo ng mga ganong kamanghamangang himala sa pamagitan ng mga buhay po natin. Isa lang po yung masasabi ko sa inyo. Kailangan maging matuwid po tayo sa paningin po ng Diyos. Dahil naniniwala ko
sa taong ito. Sa pamagitan ng mga buhay po natin, maraming lalaya na may mga sakit at karamdaman. Hello! Amen. Totoo po yun. Kaya sabi dito ano naman ang dapat gawin ng mga kapatid kay Kristo kung mayroong mga kamag-anak o pamilya na may sakit? Ano raw po yung dapat po natin gawin? Kapag yung pamilya raw po natin ay mayroong mga sakit at may karamdaman. Sabi po dito sa Santiago chapter 5 verse 14 hanggang 15, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Sabi po dito sa verse 15, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin niya muli at palalakasin siya muli ng Panginoon. At kung siya ay nagkasala, patatawarin siya ng sa kanyang mga kasalanan. Hindi lamang po pagagalingin tayo. Sabi po dito sa sulat po ni Apostol Santiago, kundi patatawarin din po raw sa kasalanan. Kaya dapat kung meron daw may mga sakit at may karamdaman sa ating pamilya, ipatawag raw po natin yung matatanda, pinuno. Alam po yung matatanda pinuno, yung mga elders po. Yan. Kung wala po yung pastor, o wala po yung pastora, pwede po ninyong tawagin yung mga matatanda na pinuno ng iglesia. Kaya yung mga officers po rito ng gospel provider po gospel church, hindi po biro ang mandato po na gagawin po ninyo sa church po ito. Hello. Ibig sabihin, ay yung mga elders po rito ay meron pong power at anointing na makapagpagaling na may mga sakit at may karamdaman sa pamamagitan din po ng ating paniniwala at pananampalataya at matuwid na pamumuhay sa harapan po ng Diyos. Kaya nga po, dapat maging masaya po tayo nito dahil pinapaabot po ito ng Diyos sa mga buhay po natin. Amen. Yung mga officers ng bawat iglesia, yung mga elders ng bawat iglesia, ay meron pong palang power of anointing of healing. Hello! Amen. Kaya nga po, huwag po natin itong sayangin. Kailangan panatilihin po natin pong ito sa ating mga katauhan. Lalo na ngayon, kailangan po talaga tayo ng ating mga kababayan. Huwag po tayong matakot na meron pong lumapit sa ating may sakit at karamdaman. At tanong, paano pastor ako mismo may sakit? Kaya nga, bago ka makapagpagaling na may sakit at karamdaman, sa pamagitan mo na may sakit ngayon, doon mo mapapatunayan dahil sa iyong paniniwala at pananalig sa Diyos, ikaw muna yung pagagalingin. Dahil pinagaling ka ng Diyos, may babahagi mo ito at maipapatotoo mo ito sa mga taong gusto rin gumaling sa pamagitan ng buhay mo. Hello! Yun yung gusto po ng Diyos. May patotoo sa mga buhay po na kanyang mga servan. Kaya minsan pinagagaling po tayo dahil gusto ng Diyos na tayo mismo yung magpatotoo. Ito niyo sa bawat gawain po rito may testimony. Dahil yun po yung gusto ng Diyos na maipatotoo po natin at masabi po natin at maipahayag po natin yung kabutihan po ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya, muli, pag may sakit po at may karamdaman sa pamilya po natin, patawag po natin. Kung wala po yung pastor o busy si pastor o busy po si pastora, pwede pong mag-pray yung mga elders, yung mga officers ng bawat iglesia. Eh paano pastor? Hindi po gumaling. Alin lang po sa dalawa po doon. Yung may sakit na may problema o yung nag-pray na may problema. Hello! Kaya hindi po maaaring hindi gagaling. Kung ang dalawang panig ay naniniwala na ng palataya. Kaya dapat, bago lumapit yung may sakit, kailangan naniniwala na ng palataya siya. Ganun din. Bago ipag-pray, nung tao yung may sakit, kailangan naniniwala na ng palataya po siya. Dahil wala pong mangyayari pag yung isa lang po yung naniniwala. Dapat dalawa sila. Tingnan nyo, dahil ang Panginoong Kristo naniniwala siya na lahat ng lalapit po sa kanya ay gagaling. Ganun din po yung lahat ng mga lumalapit. Amen. Na naniwala na mapapagaling sila ng Panginoong Kristo. Dahil dalawa po silang naniwala, hindi po binigo ng Diyos na buhay yung kanilang mitiin at naisip.
Hello! Kaya nga po, sabi po dito sa Mateo, sa Matthew 21 verse 22, if you believe, you will receive what you ever ask for in prayer. Kaya kung ano raw po yung hinihingi natin sa ating panalangin, na mayroong pananampalataya at paniniwala, ay pagkakaloob at ibibigay raw po ito ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, if you believe, you will receive. Ask ever you ask for in prayer. Kaya mahalaga po yung panalangin natin na mayroong paniniwala. Sapagkat pag naniwala po tayo, kung ano raw yung ating hinihingi, ay matatanggap daw po natin. Hello! Amen. Kaya tingnan nyo, diniserve nung ating isang officers po dito ng customer provider na makasakay po siya sa aeroplane. O, binigay po ng Diyos. Sabi ko, binigay po ng Diyos. Wala po imposible. Hello! Amen. Yan po yung Diyos eh. Pag nakita niya yung kanyang anak na desire, at talagang nasa puso, nasa isip, nasa katauhan, nasa espiritu, ibibigay ng Diyos yan. Sabi ko, ibibigay ng Diyos yan. Amen. Kaya kayong may mga mitiin dito, gusto nyo ba ng asawa? Huwag kayo magmadali, ibibigay ng Diyos yan. Sabi ko, huwag kayo magmadali, ibibigay ng Diyos yan. Gusto mo ba ng boyfriend? Huwag kang magmadali, ibibigay rin ng Diyos yan. Gusto mo ba magkaroon ng girlfriend? Huwag kang magmadali, ibibigay rin ng Diyos yan. Gusto mo magkaroon ng son and daughter? Huwag kang magmadali, ibibigay rin ng Diyos yan. Sabi ko, huwag kang magmadali, lahat ng bagay kailangan. Amen. Believe. And you receive. Ganun po dapat po tayo. Kasi sabi nga ng kasabihan, ang nagmamadali ay laging natikisod. Kaya kailangan po yung ating mga panalangin ay kailangan meron po siyang believe. Kaya nga, lagi po pinayayari nga po ng Diyos sa mga buhay po natin. Yung kanyang kabutihan. Dahil nais ng Diyos po talaga na lahat po ng kanyang mga mananampalataya ay mabigyan po ng kasiyahan. Kaya gusto nga po ng Diyos sa pamagitan po ng buhay po natin ay marami po ngayong gumaling at gumaling. Kaya nga, ang tanong ay sino tayo? Di ba? Sa dami po ng tao sa mundo ay tayo yung napili na bigyan niya ng kapangyarihan. Ay yung mga may sakit at karamdaman ay papagaling sa panamagitan ng pananalangin at pagpatong ng ating mga kamay sa mga buhay po nila. Hello! Amen. Hindi po kayang bilhin ng gintong pilak sa lapit po yun. Kaya nga, sabi po dito sa Jeremiah 29:12, kung maganap na ito kayo ay tatawag na lapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. At sabi sa Isaiah chapter 59 verse 1 hanggang 2, si Yahweh ay laging malabis upang iligtas ka. Hindi siya bingi, ang mga daing mo ay diringgin niya. Ngunit ang sala mo ang naging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo at siya rin dahilan sa paglalayo ninyo. Kaya kung tayo po ay talaga pong naniniwala sa Diyos, kailangan po buong sikap po natin na tayo po ay lagi pagtutuloy po ng buhay sa Diyos. Lagi po natin tatandaan na ang Diyos po ang tunay na magagamot ng buhay po natin. Amen. Sabi niya po dito, sabi po ng Diyos, I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. Amen? Kaya nga po, lagi po tayong maniwala na ang Diyos po ang siyang tunay na nagpapagaling ng may mga sakit at may karamdaman. Lalo po ngayon, nais po ng Diyos na ibigay niya sa mga buhay